Ang point natin dito ngayon is, tama ba yung sinasabi ni Christopher Min na nabalahura ang karir? Ibig sabihin mga kastar ng salitang nabalahura ay nadugyot. Wow, ang lalim, nadugyot ang karir. Ano yun? Bago tayo magsimula, huwag po kalilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Balik tayo kay Eman Bacosa Pacquiao mga kastar. Ito yung sinabi ni Christopher Min. Sabi niya, Eman, nabalahura ang karir. Yun nga, sinasabi natin, ibig sabihin nalaos. Syempre maraming netizens ang tumaas ang kilay dito kasi nga, parang too early naman para sabihing nalaos si Eman. Kasi isa sa naaalala natin na sinabi ni Christopher Min ay pogi daw si Jinwell pero hindi nag-artista. Kumbaga, ikinukompare kay Eman. Mga ka-star, ito yung punto. Hindi naman kasalanan ni Eman kung hindi nag-artista si Kuya Jinwell niya. So, yung possibly kasi mga ka-star na baka itong si Jinwell hindi niya talaga feel umarte o kaya naman, yung showbiz hindi niya feel or baka naman wala kasing pangangailangan sa pera itong si Jinwell. At ito ngang pag-aartista mga ka-star ay right naman ito ni Eman. So wag nating hadlangan yan. Knowing naman kasi na alam natin na may looks talaga itong si Eman. So bagay sa kanya. At kung nag-i-enjoy naman dito si Eman, so hayaan natin yan. Wag nating questionin. Kasi nga diba, yung past 2 months, todo talaga yung init ng kanyang career, ng mga blessings na dumadating, tapos biglang tumahimik. Well, it's because nga, alam naman ng lahat na on training itong si Eman. Pero, well, masasabi natin yan, napaka-early para hatulan. Like itong argumento na to ni Christopher Min, nang sinasabi niya, doon nga sa title niya, sabi niya, hindi kasi nagpatotoo, kaya ayan, nabalahura ang career, parang ganun yun. So, ang point, hindi daw nagpakatotoo. So, ibig sabihin ni Christopher Min, may lies na nangyari. At, ang tinutukoy nga dito ni Christopher Min ay syempre yung naging interview. Well, sa unang tingin kasi, alam naman ng lahat na yung interview sa KMJS ni Eman, ni Christopher Min, parang naapi si Eman, parang pinabayaan ng isang Manny Pacquiao, and then, ang naputukan ng publiko mga ka-star ay si Manny Pacquiao, which imagine mo kung gaano kasakit sa loob ng isang Manny Pacquiao at ng kampo ni Jinky na dun pa lang sa isang post ng KMJS umabot sa more than 5 million yon. Ang dami nag-post nun. Dun mismo sa GMA, paulit-ulit nilang pinupost. Sama mo yung mga iba't ibang platform. Pero sa akin mga ka-star, may mga punto si Christopher Min na sinasang-ayudan ko. Pero meron din namang hindi ako masyadong sang-ayon. Like, eto nga na nalaos. Like sinabi ko, nasagot na natin, hintayin natin. Katulad ng sinabi natin, too early. So malalaman natin yan pagbalik ni Eman galing sa kanyang laban, di ba mga ka-star? Kasi ngayon nga, sabihin natin na nahimik. Kasi may laban, nagtutraining. Pagkatapos ng kanyang laban sa boxing mga ka-star, manalo or matalo, doon natin makikita kung yung acceptance ng tao. Tuloy natin ito mga argumento nito ng si Christopher Min mga ka-star. Ito pa yung sabi niya, kung ang tao binigyan ng oportunidad, dapat doon ka tumuon. Yun pa rin una ang tutukan mo. So parang lumalabas ang gusto ni Christopher Min, huwag mo pagsabayin yung boxing at saka yung showbiz. Kasi magkaiba sila, kumbaga yung demandang time. Pero actually mga ka-star, eto si Manny Pacquiao kasi talaga. Sa isang video ay nakita nating pinapangaralan, pinagsasabihan ni Manny itong si Eman. At ang sabi niya nga, kung ikaw magbo-boxing, dapat focus ka kasi hindi ito laro. Ito ay isang seryosong bagay ang pagboboxing kasi naalala natin doon, na-mention ni Manny na marami silang magkakasama nun pero ang daming namatay na mga kasama niya nagtutraining dahil sa boxing mga kasta. Ganon kaseryoso. Syempre dahil tinatama ng bahagi ng katawan, ulo lahat ng katawan. So alam ni Manny yung danger na haharapin ng kanyang anak. So kaya gusto ni Manny more training. Hindi naman talaga actually pinagsabay dahil iniwan niya muna ngayon yung showbiz and then focus siya sa training. Pero kontra si Christopher Min na
pagsabayin ni Eman. May na-mention pa itong si Christy Fermin na kesyo, nang dumating nga si Eman, di ba, siya yung pinag-usapan, tapos parang nalubog, parang nakukumpare-compare, nalubog, nataob yung mga pangalan ng ibang anak ni Manny Pacquiao. Yung point kasi doon mga ka-star, ganito yan eh. Kasi nga, siya yung bago, kaya siya talaga yung pag-uusapan. Ang buhay kasi ng anak ni Pacquiao at ni Jinky is open book yan eh. Simula pagkabata, nasubaybayan sila eh ng publiko. So parang wala nang surprise. Alam na nila, expected na nila, kilala na nila. Ang point lang dyan kasi, may mga netizens kasing nagkukomento negatively, which sometimes hindi na deserve nung anak ng mga Pacquiao. Bakit? Sa totoo lang, mga anak ng Pacquiao mababait naman. Walang mayabang sa anak ng Pacquiao. Nakita niyo bang nagtara yung anak ng Pacquiao? Wala, diba? So, kaya napaka-unjust na para lang i-promote si Eman, sisiraan naman natin yung ibang Pacquiao family. Though, eto na nga, yung sinasabi ni Christopher Min na nataob yung pangalan. Well, simple lang yun. Possible naman yun kasi nga, syempre, ito yung bago. Dito tayo curious. Ito pag-usapan natin dahil kilala na namin yung iba. So, ang hindi lang talaga ako sang-ayon mga ka-star ay ito ngang nabash si Manny Pacquiao doon sa interview nila. Samantala, alam natin na sa bibig mismo ni Joanna sa mga previous vlog, mga more than 14 years ago na lumabas yung mga ebidensya na nagbibigay si Manny ng pera. May support ang 10,000 monthly at meron din siyang natanggap na more than 2 million na. Yun lang yun, yung mga nasali sa previous interview. So, yung mga recent, hindi na natin yun alam ngayon. So, yung issue naman na, di ba, nabugbog si Eman, tapos, hindi nakapag-aral. Kumbaga, yun na nga yung tanong eh. Nagbigay naman si Manny ng pera. Bakit ba ALS lang ang naabot ni Eman? So, hindi na siguro kasalanan ni Manny yun kasi may support naman financial eh. So, kung paano binastos yun, hindi na yun alam ni Manny. Pangalawa, nabugbog. Nakakalungkot nga kasi talaga isipin na anak ito ng world boxing superstar tapos nabugbog yung anak. Ang point dito mga ka-star, hindi naman kasalanan ni Manny na ang ginawa nitong si Joanna ay nang bubugbog at wala ding alam doon si Manny. Dahil mga ka-star ay hinihingi naman ni Manny ang custody nito ni Eman twice pero hindi binibigay ni Joanna, so dapat kaya niyang pangalagaan si Eman. Dahil kung hindi niya kayang pangalagaan, sana ibinigay niya na lang siya, si Eman, kay Manny. O diba? So talagang hindi katanggap-tanggap na nabash itong si Manny because of that interview. Naging mali yung outcome. So mga ka-star, pinag-usapan natin nga itong recent video ni Christopher Min kung ano yung kanyang opinion at syempre nagbigay din tayo ng sarili nating opinion. At syempre naniniwala tayo mga ka-star na kayo ay meron ding kanya-kanyang opinion. Kaya mas maganda ay i-share nyo yan mga ka-star. Mag-comment kayo, isulat nyo ang inyong opinion dito sa ating comment section para mabasa din ng iba pa nating mga ka-star. Ayan. At kung nagustuhan nyo po yung video, please like and share. And syempre, wag po kalilimutang mag-subscribe para ma-update po kayo pag may mga bagong upload dito sa ating channel mga ka-star. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ulit ang inyong Madam Becky, ang inyong beshi pagdating sa mga intriga. Maraming salamat.